Noong gabi ng Hunyo 9, 1912, isang tahimik na bayan sa Lua, USA ang natulog ng payapa. Walang nakakaalam na sa loob ng isang puting bahay sa dulo ng kalye, may isang taong gumagalaw sa dilim at pagsikat ng araw, 7 bangkay ang matatagpuan sa loob ng iisang tahanan. Walang nakarinig ng sigaw, walang nakakita ng salarin, at hanggang sa ngayon, wala pa ring opisyal na nahatulan. Ito ang kwento ng Villisca Axe Murders, isa sa pinaka nakakatakot at misteryosong krimen sa kasaysayan ng Amerika. Ang Villisca ay isang maliit na relihiyosong komunidad noong 1912. Tahimik, disiplinado, halos magkakakilala ang lahat. Dito nakatira ang pamilyang More. Si Josiah More, isang negosyante. Ang kanyang asawa ay si Sarah More at ang kanilang 4 na anak. Sila Herman, Catherine, Boyd at Paul. Edad 11 pababa. Simple ang kanilang buhay. Aktibo sa simbahan. Kilala sa komunidad. Wala silang kaaway o iyon ang iniisip ng lahat. Noong Hunyo 9, Linggo, dumalo sila sa evening church service. Kasama nila ang 2 batang bisita. Sina Lina at Ina Stillinger, kaibigan ng kanilang anak na si Catherine. Pagkatapos ng pagsamba, umuwi silang lahat bandang 10:00 ng gabi at iyon ang huling pagkakataon na may makakita sa kanila na buhay. Ayon sa investigasyon, pinaniniwala ang may taong pumasok sa bahay habang tulog ang lahat. Walang bakas ng forced entry. Ibig sabihin, maaaring nakapasok ang salarin bago pa sila matulog. O may alam siya sa galaw ng pamilya. Sa loob ng bahay, may nakita ang pulis na isang palakol. Pagmamay-ari mismo ni Josiah More. Ang palakol na iyon ang ginamit sa krimen. Isa-isang pinuntahan ang bawat kwarto. Una, ang mag-asawang More sa kanilang silid. Pagkatapos, ang 4 na bata sa kabilang kwarto. At huli, ang 2 bisita sa ibabang silid. Ang nakakakilabot, walang kapitbahay ang nagsabing may narinig silang sigaw o kaguluhan. Ang buong krimen ay nangyari sa loob ng isang maliit na bahay sa gitna ng komunidad nang walang nakakaalam. Kinabukasan, napansin ng kapitbahay na hindi lumabas ang pamilyang More. Ang kanilang mga manok ay hindi pa napakain. Hindi bukas ang bahay. Tahimik ang paligid. Isang kapitbahay, si Mary Peckham, ang nagpasyang silipin ang bahay. Pagpasok niya, tumambad ang katahimikan. At sa loob ng isa sa mga kwarto, natagpuan ang hindi niya kailanman makakalimutan. Agad siyang tumawag ng tulong. Sa loob ng ilang oras, nagkalat na ang balita. Dumagsa ang mga tao sa labas ng bahay. Hindi pa uso noon ang crime scene preservation. Sa katunayan, maraming residente ang pumasok at lumabas sa bahay bago pa man tuluyang masecure ang lugar. Maraming ebidensya ang posibleng nasira. Sa investigasyon, may ilang bagay na lalong nagpalalim sa misteryo. Una, ang lahat ng salamin sa bahay ay tinakpan ng tela. Pangalawa, may pagkain na naiwan sa mesa. Pangatlo, may isang piraso ng bacon na naiwan sa sahig malapit sa kusina. At panghuli, may nakita ring kandila. Posibleng ginamit ng salarin sa dilim. At ang pinaka nakakatakot, may mga palatandaan na maaaring nanatili pa sa bahay ang killer matapos ang krimen. Parang
may kontrol. Parang walang pagmamadali. Walang ninakaw na mahalagang gamit. Hindi robbery ang motibo. Kung hindi pera, ano? Galit? Selos? O mas malalim na kadahilanan? Maraming pangalan ang lumutang. Una, Frank Jones. Isang negosyanteng may dating alitan kay Josiah More. May haka-haka na may personal silang hinuaan sa negosyo. Ngunit walang direktang ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, Reverend George Kelly. Isang kakaibang pastor na dumaan sa Bilisca noong panahong iyon. May ulat na may kakaiba siyang asal. May testimonya na nakita siyang may kakaibang kilos sa gabi ng krimen. Kalaunan, umamin siya. Ngunit binawi rin agad ang kanyang confession. Sinabing napilitan lamang siya. Ang korte ay hindi na nakakita ng sapat na ebidensya para siya ay hatulan. Hanggang ngayon, marami rin ang naniniwalang siya ang may gawa. Ngunit walang final conviction. May ilang historiador ang naniniwala na maaaring konektado ang kaso sa iba pang axe murder sa Midwest noong early 90s. May pattern, maliit na bayan, pamilyang pinasok sa gabi, sariling palakol ng bahay ang ginagamit, walang malinaw na motibo. Kung iisang tao ang gumawa, ibig sabihin, hindi lang Bilisca ang kanyang pinuntirya at maaaring nakaligtas siya sa hustisya. Matapos ang krimen, hindi na muling naging pareho ang Bilisca. Nagkaroon ng paranoia. Naglalagay ng kandado ang mga tao. Nagiging mapaghinala sa kapitbahay. May mga pamilya ang umalis ng bayan. Ang bahay ng More ay nanatili. Tahimik. Nakatayo pa rin. Sa paglipas ng dekada, naging bahagi ito ng urban legend. May mga nagsasabing may naririnig silang yabag, may batang umiiyak, may aninong gumagalaw sa bintana. Ang mas nakakatakot kaysa sa multo ay ang katotohanang walang nahuli. Paano nakapasok ang killer ng walang ingay? Bakit walang nakarinig? Bakit tila may oras pa siyang magtagal sa loob ng bahay? At higit sa lahat, sino siya? Sa modernong panahon, may mga forensics experts na nagsuri muli ng kaso. Ngunit dahil sa contamination ng crime scene noong 1912, halos imposible nang makuha ng solidong ebidensya. Ang hustisya para sa 7 inosenteng buhay na natiling mailap. Ngayon, ang Bilisca Axe Murders House ay isa ng tourist site. May mga investigator, may paranormal groups, may mga bisitang gustong maranasan ang enerhiya ng lugar. Ngunit kapag pumigit ka at inisip ang gabi ng Hunyo 9, 1912, isang ama, isang ina, 6 na batang natutulog, at isang taong gumagalaw sa dilim. Hindi natin alam ang kanyang pangalan, hindi natin alam ang kanyang mukha, pero alam natin ito. Sa isang maliit na bayan na puno ng pananampalataya, may isang gabi na ang katahimikan ay naging kasabwat ng kasamaan. At minsan, ang nakakatakot na bahagi ng isang krimen ay hindi ang ginawa ng salarin, kundi ang katotohanang maaaring hindi na natin siya kailanman makilala.